Alam mo ba na ang Pilipinas ay hindi lang basta koleksyon ng mga isla? Hindi lang basta bansang napapalibutan ng dagat? Hindi lang basta tropikal na paraiso na nakikita sa postcards? Kung tutusin, ang Pilipinas ay isa sa pinakakakaiba, pinakakomplikado at pinakanakakamanghang bansa sa buong planeta. Habang mas pinag-aaralan mo ang Pilipinas, mas lalo mong napagtatanto na parang hindi sapat ang isang buhay para matuklasan ang lahat ng hiwaga nito. Sa unang bahagi ng seryeng ito, tinuklas natin ang ilan sa mga pinaka-interesting na natural wonders ng ating bansa. Pero mga kabida, mas marami pa tayong hindi alam. Mas marami pang sekreto ang nakatago sa likod ng mapa ng Pilipinas. At mga bagay na kapag narinig mo sa unang pagkakataon ay mapapasabi ka ng, "Sandali, totoo ba talaga yan?" Pero bago natin simulan ang susunod na yugto ng ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa mas marami pang mind-blowing discoveries tungkol sa Pilipinas at sa mundo. Handa ka na ba? Simulan na natin. Top 24. The nation of 7,000 plus islands. Kapag tiningnan mo ang mapa ng Pilipinas, ang ating bansa ay binungbuo ng libu-libong piraso ng lupa na parang isinabog lang sa karagatan. Hindi isa, hindi 10, hindi 100. Mahigit 7,600 islands ang bumubuo sa Pilipinas. Mula sa malalaking isla gaya ng Luzon at Mindanao hanggang sa mga maliliit na islang lumilitaw lamang kapag low tide. At sa kabila ng dami ng ating mga isla, halos 2,000 lamang sa mga ito ang may permanenteng naninirahan. Top 23. The largest archipelagic nation without land borders. May mga bansang may kapitbahay sa Hilaga, may kapitbahay sa Timog, may border sa Silangan at Kanluran. Pero ang Pilipinas? Wala. Napapalibutan tayo ng dagat sa lahat ng direksyon. Walang bakod sa hangganan. Walang border crossing. Walang bansang pwede mong lakarin at puntahan. Isang bansang hiwa-hiwalay ang lupa pero buo ang pagkakakilanlan. Ang Pilipinas ang pinakamalaking archipelagic nation sa mundo na walang land border sa kahit anong bansa. Top 22. The Philippine Sea Plate. May mga bansa na nakatayo sa ibabaw ng tectonic plates, pero kakaunti lamang ang may plate na halos kapangalan mismo ng kanilang bansa. Sa silangan ng Pilipinas ay matatagpuan ang Philippine Sea Plate, isang napakalaking bloke ng crust ng mundo na patuloy na gumagalaw sa ilalim ng karagatan. At ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaaktibo ng ating mga bulkan at lindol. Ang Pilipinas ay isa sa pinaka-geologically active na lugar sa buong planeta dahil napapalibutan ito ng maraming tectonic boundaries. Top 21. 53 active volcanic centers. Kung tutuusin, parang hindi kailanman natutulog ang lupa sa ilalim ng ating bansa, mga kabida. Mula Luzon hanggang Mindanao, nakakalat ang dose-dosenang bulkan na humubog sa anyo ng ating bansa. May mga bundok na tahimik, may mga bundok na umuusok, at may mga bundok na naghihintay lamang ng tamang panahon para muling magising. Parang buong kapuluan ay niluto ng apoy sa loob ng milyong-milyong taon. May mahigit 50 active volcanic centers ang Pilipinas, dahilan kung bakit napakayaman din ng ating mga lupa at kabundukan. Top 20. The Sierra Madre Shield. Kapag may paparating na super typhoon mula sa Pacific Ocean, may isang higanting bantay na unang humaharap dito. Ito ang Sierra Madre, ang pinakamahabang mountain range sa buong Pilipinas. Mistulang pader na nakaharang sa silangang bahagi ng Luzon. Hindi nito napipigilan ang lahat ng bagyo, pero binabawasan nito ang lakas ng hangin bago pa man ito makarating sa maraming komunidad natin. Kung wala ang Sierra Madre, mas malaki ang posibilidad na mas matinding pinsala ang mararanasan ng maraming bahagi ng Luzon tuwing may malalakas na bagyo. Top 19. The Cordillera Giant.
Sa hilagang bahagi naman ng Luzon, may isang napakalawak na kaharian ng kabundukan. Ito ang Cordillera. Tahanan ng ilan sa pinakamataas na bundok at pinakamatatandang komunidad sa bansa. Dito rin matatagpuan ang ilan sa mga pinakamagagandang lambak, bangin at tanawin sa Pilipinas. Parang isang hiwalay na mundo na nakatayo sa ibabaw ng mga ulap. Ang Cordillera Mountain Range ang pinakamalaking mountain system sa buong Pilipinas. Top 18. The Cagayan River. Habang ang karamihan sa mga tao ay nakatingala sa mga bundok, may isang higanteng ilog naman ang tahimik na humuhubog sa hilagang Luzon. Ito ang Cagayan River, ang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas. Mahigit 500 kilometro itong dumadaloy mula sa kabundukan hanggang sa dagat. Sa loob ng libo-libong taon, ito ang naging daanan ng kalakalan, kabuhayan at pag-usbong ng mga komunidad sa lambak ng Cagayan. Ang Cagayan Valley ang isa sa pinakamalawak at pinakaimportanteng agricultural regions ng bansa. Top 17. The Volcanic Lake of Luzon. Sa unang tingin, parang ordinaryong lawa lamang. Pero ang Laguna de Bay ay may nakatagong nakaraan, mga kabida. Ang napakalawak na anyong tubig na ito ay konektado sa sinaunang volcanic activity na humubog sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayon, ito ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas at isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng tubig at kabuhayan sa bansa. Ang Laguna de Bay ay mas malaki pa kaysa sa karamihan ng mga lawa sa Southeast Asia. Top 16. Ang highway na tumatawid sa islands. Karaniwan, kapag may dagat, doon natatapos ang highway. Pero hindi sa Pilipinas. May isang kalsada na tumatawid sa iba't ibang islands at rehiyon ng bansa. Ito ang Pan-Philippine Highway. Isang napakahabang ruta na nag-uugnay sa Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Parang gulod na nagdudugtong sa magkakahiwalay na bahagi ng kapuluan. Umaabot sa mahigit 3,500 kilometers ang haba ng Pan-Philippine Highway, kaya isa ito sa pinakamahabang transport routes sa buong Southeast Asia. Top 15. The Philippines is still changing. Kapag tinignan mo ang karamihan sa mga bansa, parang matagal nang tapos ang kanilang kwento. Pero hindi sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nagagalaw pa rin ang ating mga fault lines. Patuloy pa ring tumataas ang ilang bahagi ng lupa. May mga baybaying unti-unting nagbabago. At may mga bagong anyong lupa na patuloy na nahuhubog sa paglipas ng panahon. Parang hindi pa tapos ang blueprint ng bansa. Parang nasa gitna pa rin tayo ng isang napakalaking geological project. Sa pananaw ng geology, ang Pilipinas ay isa pa ring batang kapuluan na patuloy na binabago ng kalikasan. Top 14. The Heart of the Coral Triangle. Kung may Amazon rainforest sa lupa, may katumbas din ito sa ilalim ng dagat. At bahagi nito ang Pilipinas. Tayo ay nasa loob ng Coral Triangle, isang rehiyon na kinikilala bilang sentro ng marine biodiversity ng buong planeta. Dito matatagpuan ang napakaraming uri ng corals, isda, sea turtles at iba pang lamang dagat na bihira o wala sa ibang bahagi ng mundo. Parang isang napakalaking underwater metropolis na puno ng buhay. Tinatayang mahigit 75% ng lahat ng kilalang coral species sa mundo ay matatagpuan sa Coral Triangle region. Top 13. One of the world's 17 mega-diverse countries. Hindi lahat ng bansa ay pare-pareho pagdating sa biodiversity. May mga bansang mayaman sa kalikasan at may mga bansang sobrang yaman sa kalikasan. Kasama ang Pilipinas sa eksklusibong listahan ng 17 mega-diverse countries ng mundo. Ibig sabihin, napakataas ng bilang ng mga halaman, hayop at ecosystems na matatagpuan dito. Isang bansang tila ginawang laboratorio ng kalikasan para sa buhay. Sa kabila ng maliit na sukat nito kumpara sa ibang bansa,
kabilang ang Pilipinas sa mga lugar na may pinakamaraming endemic species sa planeta. Top 12. The Land of New Species. Akala mo ba tapos na ang panahon ng discoveries? Hindi pa. Sa Pilipinas, may mga bagong species pa ring nadidiskubre hanggang ngayon. Mga mammal, mga ibon, mga reptilia, mga amphibians. Mga nilalang na milyong-milyong taon nang nabubuhay pero ngayon pa lamang nakikilala ng siyensya. May mga bahagi pa rin ng bansa na hindi pa lubos na nabubuksan ng modernong mundo. Sa nakalipas na mga dekada, dosen-dosenang bagong mammal species ang natuklasan sa Pilipinas. Top 11. The King of Philippine Skies. Sa kailaliman ng kagubatan ng Mindanao at Luzon ay may isang nilalang na bihirang makita. Tahimik, matalim at napakalakas. Ito ang Philippine Eagle, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang agila sa buong mundo. Kapag ibinuka nito ang mga pakpak nito, para kang nakakita ng isang lumilipad na hari ng kagubatan. Ang Philippine Eagle ay matatagpuan lamang sa Pilipinas at isa sa mga pinakabihirang agila sa planeta. Top 10. The World's Smallest Hoofed Animal. Hindi lahat na nakakamanghang hayop ay kailangang malaki. Minsan, mas nakakabilib pa ang pinakamaliit. Sa mga kagubatan ng Palawan ay matatagpuan ang Philippine Mouse Deer, isang hayop na parang pinaghalong usa at daga. Maliit, mahiyain, at halos kasing laki lamang ng isang domestic cat. Parang miniature version ng isang deer na ginawa sa fantasy world. Ang Philippine Mouse Deer ay isa sa pinakamaliit na hoofed mammals na natagpuan sa buong mundo. Top 9. The Giant Clams of the Philippines. Sa ilalim ng ating karagatan ay may mga nilalang na parang galing sa science fiction movie. Mga higanting kabibe na maaaring umabot ng higit 1 metro ang lapad. Ang ilan sa mga ito ay nabubuhay ng maraming dekada at nagsisilbing tahanan ng iba't ibang marine organisms. Tahimik lamang silang nakahimlay sa ilalim ng dagat. Pero isa sila sa pinakamahalagang bahagi ng ating marine ecosystem. 7 sa 8 kilalang species ng giant clam sa mundo ay matatagpuan sa karagatan ng Pilipinas. Top 8. Ang home of the gentle giants. May isang nilalang sa dagat na mas malaki pa sa bus. Pero hindi ito mandaragit, hindi ito halimaw, at hindi ito mapanganib sa tao. Ito ang whale shark, ang pinakamalaking isda sa buong planeta. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, regular itong nakikita habang dahan-dahang lumalangoy at sumasala ng maliliit na organismo mula sa tubig. Parang isang higanting submarine na buhay. Ang whale shark ay maaaring umabot ng mahigit 12 meters ang haba at isa sa pinakamalaking hayop na bumibisita sa karagatan ng Pilipinas. Top 7. The country that survives 20 typhoons a year. May mga bansang bihirang makaranas ng bagyo. May mga bansang minsan ng tamaan. At may Pilipinas. Taon-taon, humigit kumulang 20 tropical cyclones ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Mga bagyong may lakas na kayang baguhin ang anyo ng mga ilog, dalampasigan at kabundukan. At sa kabila nito, patuloy pa ring bumabangon ang ating bansa. Paulit-ulit, taon-taon. Dahil sa lokasyon nito sa Western North Pacific, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinaka-exposed sa tropical cyclones sa buong mundo. Top 6. The Pacific Gateway of Asia. Kung titingnan mo ang mapa ng mundo, mapapansin mong parang bantay ang Pilipinas sa silangang bahagi ng Asya. Bago makarating ang maraming bagyo, alon at maging mga hanging galing Pacific Ocean, kadalasan Pilipinas muna ang sumasalubong sa kanila. Para tayong front door ng Asya sa pinakamalaking karagatan sa planeta. At dahil sa lokasyong ito, malaking bahagi ng ating kasaysayan, klima at maging kultura ay nahubog ng dagat. Ang Pacific Ocean ang pinakamalaki at pinakamalalim na karagatan sa mundo
At ang Pilipinas ay matatagpuan mismo sa western edge nito. Top 5. The Autonomous Region of the Philippines. Karamihan sa mga rehiyon ng bansa ay direktang pinamamahalaan ng pambansang gobyerno. Pero may isang rehiyon na may natatanging katayuan. Ito ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang BARM ang tanging autonomous region sa buong Pilipinas. Isang lugar na may sariling paryamento at mas mataas na antas ng self-governance kumpara sa ibang rehiyon ng bansa. Patunay ito na ang heograpiya ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa bundok, ilog at dagat. Minsan, hinuhubog din ito ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga taong naninirahan dito. Top 4. The greatest marine biodiversity on Earth. Kapag pinag-uusapan ng biodiversity, madalas naiisip natin ang mga rainforests. Pero sa Pilipinas, ang tunay na kayamanan ay nasa ilalim ng dagat. Libu-libong uri ng isda, daan-daang uri ng corals, mga nilalang na hindi matatagpuan saan man sa mundo. Parang bawat pagsisid ay pagpasok sa isang bagong planeta. At dahil dito, kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa pinakamahalagang marine ecosystems sa buong daigdig. Maraming marine scientists ang naniniwalang ang karagatan ng Pilipinas ang may pinakamataas na marine biodiversity sa buong planeta. Top 3. The Global Filipino Footprint, Human Geography. Hindi lahat ng geography ay nakikita sa mapa. Minsan, ang pinakamalaking bakas ng isang bansa ay nasa mga tao nito. Sa kasalukuyan, milyong-milyong Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Mula North America, Middle East, Europe, Asia at Oceania. Saan ka man mapunta, malaki ang posibilidad na may makilala kang Pilipino. Parang may maliit na piraso ng Pilipinas sa halos bawat sulok ng planeta. Mahigit 10 milyong Pilipino ang tinatayang naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa. Top 2. A nation forged by fire and water. May mga bansang hinubog ng desyerto. May mga bansang hinubog ng yelo. Pero ang Pilipinas, hinubog ng apoy at tubig. Mga bulkan na bumuo ng mga bundok, mga lindol na nag-angat ng mga islands, mga bagyo na nag-uukit ng mga lambak, at mga alon na humubog sa ating mga baybayin. Halos bawat sulok ng bansa ay may bakas ng puwersa ng kalikasan. Parang isang obra na patuloy pang ginagawa ng mundo mismo. Karamihan sa mga pangunahing anyong lupa ng Pilipinas ay resulta ng milyon-milyong taon ng tectonic activity, volcanic eruptions, at erosyon. Top 1. A country still under construction. Sa loob ng seryeng ito, nakita natin ang mga ilog na tila mahiwaga, mga bundok na umaabot sa ulap, mga dagat na puno ng buhay, mga isla na parang gawa sa fantasy. Pero kung may isang bagay na nagpapaiba sa Pilipinas sa maraming bansa sa mundo, ito iyon. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang lugar. Isa itong bansang hanggang ngayon ay patuloy na binubuo. Habang nagsasalita tayo, may mga alon na humuhubog ng bagong baybayin. May mga ilog na nagbabago ng direksyon. May mga bundok na unti-unting tumataas. At may mga puwersa sa ilalim ng lupa na patuloy na nagsusulat ng susunod na kabanata ng ating heograpiya. Parang isang napakalaking obra maestra na hindi pa tapos pintahan. At marahil, yan ang dahilan kung bakit napakahirap maubos ng mga hiwaga ng Pilipinas. Dahil ang totoo, hindi pa tapos likhain ng kalikasan ng ating bansa. Sa bawat lindol, pagputok ng bulkan, pag-agos ng ilog at paghampas ng alon, patuloy na nagbabago ang mukha ng Pilipinas kahit sa mismong sandaling ito. At ayan na nga mga kabida, ang 24 Philippine Geography Facts na hindi mo akalaing totoo, Part 2. Mula sa mga isla na parang walang katapusan, mga kabundukang humaharang sa bagyo, mga dagat na puno ng buhay, hanggang sa mga puwersa ng kalikasan na patuloy na humuhubog sa ating bansa.
mas lalo nating nakikita na ang Pilipinas ay hindi lang basta isang lugar sa mapa. Isa itong bansang buhay. Isang bansang gumagalaw, humihinga, nagbabago. At sa bawat bundok, ilog, isla at karagatan, may kwentong nakaukit na milyong-milyong taon ang pinagmulan. Ikaw, kabida, sa lahat ng mga napagdaanan nating geography facts sa part 2 na ito, alin ang pinaka nakapagpawaw sa iyo? At may alam ka pa bang ibang lugar o facts sa Pilipinas na dapat nating i-feature sa susunod? I-comment mo na sa baba ang iyong sagot. Baka ang susunod nating episode ay manggaling mismo sa iyo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mind-blowing Philippine discoveries. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!